Welcome to Donmar TV News Channel. Malacanang denied reports that President Rodrigo Duterte was rushed to a hospital yesterday after his last State of the Nation address. The chief executive in his SONA joked about his health. Hindi na ako makapronounce ng buti, baka meron na ako. May ambulansya ba dyan? Mukhang iba na ang... You know, I cannot pronounce the words. I hope this is not a symptomatic. Before this, the president appeared to lose his balance while on his way to the podium at the session hall in Batasang Pambansa. But according to Malacanang, the president merely slipped because of the carpet. Presidential spokesperson Harry Roque also said after the SONA, the president stayed at Batasang Pambansa to meet with some lawmakers until 8:30 p.m. The palace assured there's nothing to worry about the health condition of the president. Wala naman pong problema sa kalusugan nating presidente. Nadulas lang po yun. Humaharap ako ngayon sa inyo para punan ng isang puwang para maghayag ng isang katotohanan na mahalagang mabanggit ng kahit sinong pamunuan. May mga puntong hindi nabigyang diin sa SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ayon kay Vice President Leni Robredo. Pinasalamatan nito ang mga tumulong sa panahon ng pandemya, mapadonasyon man o mula sa kani-kanilang propesyon gaya ng mga health workers. Ang totoo, Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Pilipino ang sumalo sa kapwa Pilipino. Nakaraos lang tayo sa nakaraang 1.5 taon dahil sa lakas na ibinigay natin sa isa't isa. Humaharap po ako sa inyo ngayon para idiin. Maraming salamat sa inyo. Binanggit din ito ang kanyang mga programa sa edukasyon na Bayanihan Eskwela at gayon din ang pagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na magkaroon ng trabaho. Marami rin anya ang tumulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal at ang pananalasa sa bansa ng mga bagyong Rolly at Ulysses kung saan nakatulong din ang OVP sa pagpapatayo ng mga bahay. Ayon sa pangalawang Pangulo, maliit lamang ang pondo ng kanyang opisina kung ikukumpara sa pondo ng ibang mga ahensya. Ang budget namin, tiwala. Ang makinarya namin, taong nagkakawang gawa. Can you imagine kung ano pa ang kaya nating gawin kung lahat, pati mga desisyon at pulisiya ng gobyerno, ay ganitong klaseng pagbabayanihan din ng tutok? Ayon kay Robredo, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga eksperto kung paano mapabibilis pa ang sistema ng bansa sa testing, contact tracing at bakuna. Sa mga susunod na araw ay maglalabas anya sila ng rekomendasyon para sa mapagkukunan ng pondo at pagbabayad ng mga utang ng PhilHealth para di matigil ang mga ospital sa kanilang operasyon. May ilalatag din sila para sa mga programa sa pautang sa mga maliliit na negosyo at tulong para sa mga nawala ng trabaho. Marami po dito, iminungkahi na rin ng iba't ibang eksperto at sektor. Ang sa atin lang, kung hindi pa nagagawa, simulan na. Kung nasimulan na, paigtingin pa. Ayon sa opisyal, walang ibang dapat natutukan sa panahong ito kundi ang pandemya at ang mga epekto nito. Ang napapansin natin, sa tuwing may problema, para bang ang unang impulse ng iba, hanapin kung sino ang sisisihin, sino ang huhulihin, kaninong kritiko susunod na itututok ang mga troll. Hinikayat naman ng pangalawang Pangulo ang publiko na magkaisa sa pagharap sa problema ng bansa. May mga nagwa-warning sa akin nung nakaraang itigil ko daw yung banat doon sa Maynila o particular kay Isko. Hindi ko sinasabing galing kay Isko yung warning ha. Walang sinasabing ganyan. Pero merong kumausap sa akin ilang tao at sinabi nilang, "Bay, itigil mo yung kay Isko." Ko bakit? Ano ginagawa ko? Sabi nila ha, hindi ibig sabihin totoo, okay? Sabi lang nila, meron daw silang kakilala na talagang grabe daw yan si Isko pagka ikaw napag-initan in the future. Pag ikaw daw ay
pag ikaw ay pumuna sa kanya, bumabawi yan in the future. Wala ko sinasabing masama yung bawi niya. Ibig sabihin, nagagalit siya. O, ganon. Okay? Yun ang totoong sinabi sa akin, okay? Na mga ilang tao. Medyo napipikon na daw. Yan ang sabi sa akin. Okay? Pero, ulitin ko, it's not coming from Isko. Ito yung mga tao lang na nagsabi na may kakilala daw sila. Daw. Okay? Na kesyo meron daw silang mga kaibigan na nung nanalo si Isko dating kalaban sa politika napag-initan yung mga barangay na mga hindi nanalo si Isko. Sabi nila ha. So ako, hindi man ako masyadong naniniwala dyan kasi ang akin, sabi ko nga sa inyo, until malaman ko ako mismo, hindi ako maniniwala. Okay? Yun ang prinsipyo ko sa buhay. Hanggang hindi ako hindi ako naniniwala. Pero alam nyo, ito lang ang sa akin Ang akin lang naman, wala naman tayong sinasabing masama kay Isko. Tayo'y nagre-react lang sa mga ganitong mga videos na sa tingin ko naman, hindi naman ata masama na sabihin ko, sandali, parang katarantaduhan ata yung papilahin mo yung ganyan ng tao sa labas. Sinong matinong leader ang gaganyan at matutuwa ka pa? At happy ka pa? At ang dating pa niyan is good. Paano nangyari yon? Diba? Kaya ako natuwa kasi napansin din ni Pangulong Duterte. So I'm not wrong. Ibig sabihin, meron din palang ibang tao, particularly the president of our country, ganun din ang pananaw na hindi tama ang pumila ang ganyan ng tao. Diba? Ibig sabihin, hindi po... sabi ko nga, sino kayang mayor o sino kayang any leader, any politician na sasabihin, that's a good problem that at least people is very diligent in falling in line. Sinong matinong taong ganun? Sigurado ako may tama yung tao magsasabi na it only symbolizes the determination of the people to get vaccine. Ibig sabihin, nung nakita ni Pangulong Duterte yan, pare-pareho tayo ng sentimento, di ba? Pare-pareho tayo ng sentimento na there's something wrong with this. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Mayor Isko Moreno tungkol sa puna ng Pangulo. Kanina, wala na kaming nakitang vaccination site na may baha sa lungsod. Pero meron pa ring nabasa raw ng ulan at pumila ng matagal. Tulad ni na Jonah na 7 oras naghintay. Ang masaklap, mukhang di sila mababakunahan ngayon dahil Ilang oras? 7 oras? Hindi, ito, di ba? Sabihin na natin, baka kasi sinasabi na ba, hindi, baka ano kaya yan, baka exaggeration. Kasi may mga ganyan, totoo naman, may mga ganyan pag tinanong mo, ilang oras ka na sa biyahe? 3 oras na ako. Pero sa totoo lang, di ba? Sabihin na nga natin, hindi ko sasabi si ate liar ha, wala ko sinasabing ganon. Sabihin na lang natin na exage ng konti, 5 oras. 5 oras na lang. Kayo, happy kayo ng 5 oras na pumila? Sige nga ho, paki-explain. Sino dito ang I will prepare today and I'll be happy falling in line for 5 hours. Ay nako, excited na ako. Pipila ako ng 5 oras. Diba? Sabi ko nga, ilang oras ka nakapila dyan? Anak ng tutsa. Paano ka niiihi? Diba? 1 oras ka lang, mag-rementado ka na yung order ka na lang sa McDo, kaya sa Jollibee. Diba? Pag pupila ka na, may tao dyan, ang tagal-tagal. Bakit? Naglolokohan pa sila nung jowa niya, naglalandian pa sila habang umu-order ng McDo. McDo. Sorry. Habang naglolokohan sila dyan, naiinis ka, tagal naman ito magjowa na to, sana all. Papagano ka na lang, di ba? Sandali pa lang yun. Wala pang 30 minutes yun. Paano pa kaya 5 oras? Wala ka na talaga nun. Di ba? nag-cut off nang makapasok ang 1,000 tao. So kung babalik kami bukas, sayang yung 500 pesos niya nakikitain sa 7 hours na iniintay namin dito para lang makapag-vaccine. Yun ang problema pa niyan. Isipin mo, nag-absent sila for 7 hours. Remember this, time lost is time is money.
Sa madaling salita, pag naubos yung oras mo, sabi nga nila ito lagi nyo itong tatandaan. Okay, this is a lesson in life, ha? Mawala ang jowa, pwedeng palitan. Walang biro! Yung iba ka, di pa nawawala, napalitan na eh. Mawalang asawa, pwedeng palitan. Yeah, I'm not for divorce or pero ganun, di ba? Mawala ang gamit, pwedeng palitan. Totoo. Mawala ang pera, pwedeng palitan. Pero ang oras na nawala, hindi mo pwedeng palitan. Lesson, Banat Bay 101. Ang dami mong alam, Banat Bay. Tuloy mo na lang yung banat mo. Ito na nga, tinutuloy ko na nga.